Shabbat Shalom, mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines at ngayon po ay araw ng Biyernes. Yan po ay araw po ng ating pamamahinga. Although po yung iba po yung kanilang araw ng pamamahinga. Tuwing tayo po ay namamahinga, meron po tayong Torah reading. At ngayon nasa pangalawang hari, chapter 13 na po tayo mga kapatid. At bago natin ibigay ang panahon kay Sister Lorraine para sa ating Torah reading, bigay mo na ako ng kunting kunting information para it will make your mind work na po habang tayo ay nagbabasa at nakikinig. Sa ating Torah reading, ang mga tatlong mahalagang karakter na ating mababasa at marinig ngayon ay ito si Yoas, mga kapatid, no? Si Yoas po, siya po yung hari ng Yehuda, which is the southern kingdom. Then ito po si Yahoas. Yahoas po, siya po yung hari ng Yasharal, which is the northern kingdom ng Yasharal, mga kapatid. So yung dalawa, no? Yoas, siya po sa Yahuda. Yaho Ahas, kumbaga, Yaho Ahas, siya po yung sa hari ng Yasharal, which is the northern kingdom. So, ano kaya ang mga nasa isip ninyo ngayon? Having heard itong dalawang mga hari, what do you entertain as a query or as a question po? Bago ninyo, as you have heard it mula sa ating information ngayon. So kayo po mag-isip kung ano yung mga tanong ninyo. At dito rin po sa chapter nito, something happened po kay Aliasya o Elisha, mga kapatid. Something happened sa kanya na dahil sa nangyari sa kanya, siya po ay talagang namatay. Okay po? So, yan po. Ano yung nais niyong itanong diyan? Ano yung dahilan sa kanyang kamatayan? Is it through the sword ba? O is it through ano kaya? Is it a tragic na kamatayan ba? O ano kaya, mga kapatid? So, yan no. That being said, kayo na po yung magbuo kung ano yung nais niyong itanong habang si Sister Lorraine po ay panguluhan tayo sa Torah reading. Okay po, Sister Lorraine, kindly unmute lang po. Okay, go ahead. Shabbat Shalom. Yes po. Chapter 13, verse 1. In the 23rd year of Joash, son of Ahaziahu, sovereign of Yehuda, Jehoahaz, son of Yahu, began to reign over Yasharal in Shomeron and reigned 17 years. And he did evil in the eyes of Yahuwah and followed the sins of Jeroboam, son of Nebat, who had made Yasharal sin. He did not turn away from them. And the displeasure of Yahuwah burned against Yasharal, and he gave them into the hand of Hazael, sovereign of Aram, and into the hand of Ben-Hadad, son of Hazael, all the days. Then Jehoahaz sought the face of Yahuwah, and Yahuwah listened to him, for he saw the oppression of Yasharal, because the sovereign of Aram oppressed them. And Yahuwah gave Yasharal a savior, so that they came out from under the hand of Aram, and the children of Yasharal dwelt in their tents as before. However, they did not turn away from the sins of the house of Jeroboam, who had made Yasharal sin, but walked in them. Moreover, the Asherah also remained in Shomeron, for he left army of Jehoahaz only 50 horsemen, and 10 chariots, and 10,000 footmen, for the sovereign of Aram had destroyed them and made them like the dust at the threshing. And the rest of Jehoahaz, and all that he did, and his might, are they not written in the book of the annals of the sovereigns of Yasharal? So Jehoahaz slept with his fathers, and they buried him in Shomeron, and Joash his son reigned in his place. In the 37th year of Joash, sovereign of Yehuda,
Jehoash, son of Jehoahaz, began to reign over Yasharal in Cameron 16 years. And he did evil in the eyes of Yahuwah. He did not turn away from all the sins of Jeroboam, son of Nebat, who had made Yasharal sin. He walked in it. And the rest of the acts of Joash, all he did with which he fought against Amaziah, sovereign of Yehuda, are they not written in the book of the annals of the sovereigns of Yasharal? So Joash slept with his fathers, and Jeroboam sat on his throne, and Joash was buried in Shomeron with the sovereigns of Yasharal. And Elisha had become sick with the sickness in which he died. And Joash, the sovereign of Yasharal, came down to him and wept over his face and said, "O my father, the chariots of Yasharal and their horsemen." And Elisha said to him, "Take a bow and some arrows." And he took a bow and some arrows. And he said to the sovereign of Yasharal, "Place your hand on the bow." So he placed his hand, and Elisha placed his hands on the hands of the sovereign and said, "Open the east window." And he opened it, and Elisha said, "Shoot." And he shot. Then he said, "The arrow of the deliverance of Yahuwah, and the arrow of the deliverance from Aram, for you shall smite Aram at Aphek until it is finished." Then he said, "Take the arrows." And he took them. And he said to the sovereign of Yasharal, "Strike the ground." And he struck 3 times and stopped. And the man was wroth and said, "You should have smitten 5 or 6 times, then you would have smitten Aram till its utter destruction. But now you shall smite Aram only 3 times." And Elisha died, and they buried him. And the raiding bands from Moab came into the land in the spring of the year. And it came to be, they were burying a man, and there they saw a raiding band, and cast the man in the tomb of Elisha. And the man fell and touched the bones of Elisha, and came to life and stood on his feet. And Hazael, sovereign of Aram, oppressed Yasharal all the days of Jehoahaz. But Yahuwah showed favor to them, and had compassion on them, and turned toward them, for the sake of his covenant with Abraham, Yitzchak, and Jacob, and would not destroy them or cast them from his presence as yet. And Hazael, sovereign of Aram, died, and Ben-Hadad his son reigned in his place, and Jehoash, son of Jehoahaz, recovered from Ben-Hadad, son of Hazael, the cities which he had taken out of the hand of Jehoahaz his father in battle. Joash smote him 3 times, and he recovered the cities of Yasharal. Ida, Ida Yahuwah. So, Iyada Yahuwah. sa nabasa po ni Sister Lorraine, marami po tayong mga napag-isipan, no? Yung mga kasagutan doon sa ating mga possible na mga iniisip ng mga tanong habang binabasa ni Sister Lorraine. Tayo na rin po yung naka-discover kung ano yung mga sagot. So ngayon, that being said, ano po ang ating mga important lessons dito sa ating nabasa ngayon? Ano yung ating take dito sa story na ito? So, marami tayong makukuha dito ng mga lessons. So, let's begin with Sister Corazon. Parang merong i-share Sister Corazon. Ay. Wala pa po, Okay, guys. okay. So, sorry po. Ay, hindi ko pala. I'm sorry again. Opo, okay. So, okay lang po. So, while preparing po si Sister Corazon, sinong mauna? Brother Demetrio or Sister Lorraine? You wanna share something po? Mamaya na ako. Sige, mauna na Okay. po ako. Kinig Sige, muna ako sa iba. Brother Demetrio, nakasagot na si Sister Lorraine. Siya yung mauna. Pagkatapos, ikaw po. Sino ang mauna? Si Ako? Sister Lorraine. Sister Lorraine. Oh, sige. Mamaya na ako. Huli lang ako. Opo. Okay, go ahead, Sister Lorraine. So,
isa po, ang pinaka-highlight po nitong chapter 13, brother, is yung about sa kasalanan, yung effect ng kasalanan. Opo. Dahil sa po natin na yung mga hari ng Yasharal ay naging masama po sila. So, ang naging effect is yung mga Yasharal po is nahihirapan po sila po ay na-oppress ng Aram. Opo. And then, yung power din po ng repentance and yung deliverance po ni Abba Yahuwah sa mga Yasharal at saka yung influence po ni Elisha, the Nabi. Yun po. Okay po. So, yung nga, no, na nakita natin at narinig na natin, batay din sa nabasa na kanina, malaking influence talaga, no, mga kapatid, yung anong ugali ang hari meron, malaking influence talaga. Itong kasalanan ni Yeroboam, okay, ito talaga, no, si Yeroboam sa panahon nito, matagal na po siyang namatay, mga kapatid, si Yeroboam, matagal na po siyang namatay. Ngunit ang kanyang influence, kahit pa sa anong mga generation ito, ang dami na pong mga generation ang lumipat dito, mga kapatid, lumipas rather dito. But yung kanyang influence na kung papaano at ano yung ginawa niya na sa pamamagitan ng kanyang leadership ay nagkasala ang Yasar-al, mga kapatid. Yan din po ay patuloy pa na nagkakaroon po ng impact doon sa mga bagong mga young leaders, mga kapatid. So, yan, as na-highlight na po. And siyempre, si Aliasya o Elisha, mga kapatid, kung meron mang influence yung mga hari, si Aliasya o Elisha, mga kapatid, meron din po siyang influence bilang full-time na nagsilbi at naging servant ni Abba Yahuwah sa panahon na ito. So, ayan. So, anong mga lessons diyan, mga kapatid? What lessons we can take from that? Di ba, mga kapatid, tayo, may mga pamilya tayo, mga kapatid. Lagi tayong meron tayong mga young generation. Okay? Para sa mga magulang, andiyan ang kanilang mga anak. Para sa mga grandparents, grandchildren, okay, nandiyan po yung mga maliliit pa na mga members ng family. So, ano po yung lesson dito, mga kapatid? Talagang dapat maging careful tayo kasi maaari yung kasalanan ng mga magulang maaari pong ma-pass on po yun sa susunod na mga hirinasyon, mga kapatid. Kaya maging maingat tayo sa ating journey at sa ating pamumuhay kasi po we are not only living for ourselves, no? Hindi lang tayo namumuhay para sa ating sarili mismo, but tayo din po dapat ay namumuhay or mamumuhay ayon din po sa ating extent po ng ating influence doon sa ating pamilya. So, yan po ang idagdag ko doon sa na-highlight na ni Sister Lorraine. Okay po, anyone else? Meron pang idagdag? Yes, go ahead, Sister Bakar Aseyao. Nauna, Yes Brother po. Ron, si Sister Bakar. Go ahead po. Ang mga naintindihan kong mga verses dito sa chapter na to ay itong verse 1. Po. Si Yahoahas, son of Yahu, became king over Yasar-al. Ito ang beginning sa fulfillment of a promise made to Yahu, recorded in 2 Kings 10:30, that Yahweh promised him that his descendants would sit on the throne of Yasharal to the 4th generation. Kaya, kasi Yahu obeyed Yahuwah's command to destroy the clan of Ahab totally. Kaya, parang ito na rin ang reward ni Rewarded po siya. kay Yahu.
naintindihan ko rin ang verse 5. Sabi sa verse 5, and Yahuwah gave Yashar-al a savior, so that they came out from under the hand of Aram. And the children of Yashar-al dwelt in their tents as before. Ang savior dito ay si Yoas. Sabi dito sa verse 25, basahin ko na. And Yahuas, son of Yahuahas, recovered from the hand of Ben-Hadad, son of Hazael, the cities which he had taken out of the hand of Yahuahaz, his father, in battle. Yoas smote him 3 times, and he recovered the cities of Yashar-al. Dahil sa patuloy na idolatry ng mga Yashar-al ay ginamit ni Abayawa si Hazael, king of Syria, na i-oppress ang mga Yashar-al. Kaya lang sabi sa dito sa verse 4 na Yahuahaz sought the face of Yahuwah. Ibig sabihin, tumawag si Yahuahaz kay Abiyawa at humingi ng tulong. At dininig naman ni Abiyawa. Kaya dito sa verse 5 ay sinabing Abiyawa sent a savior. Tinulungan silang maligtas sa oppression ng mga Syrian. Nang mawala ang oppression ay patuloy na naman sila sa kanilang balik idolatry na naman sila. Kaya naisip ko na pinayagan ni Abiyawa si Hazael na i-oppress ang mga Yashar-al upang magdusa, maging afflicted sa oppression, tumawag sa kanya at magpatulong. Kaya nang tinawagan ni si Abiyawa ni Yahuahaz ay tininig naman ni Abiyawa ang panawagan ni Yahuahaz. Tama. Patunay lang ito sa mga sa mayayamang habag ng puso mo. Meron si Abiyawa, basta tatawag lang tayo sa kanya at magmamakawa, ay hindi kanya matitiis at handa siyang tumulong. Ayun lang po, Brother Dan. Okay po. So, marami pong mga punto yun, no? But, hindi ko na lang po i-rephrase. But, marami tayong mga important lessons doon, mga kapatid, na kung saan ma-apply natin sa ating journey. Isa yun, no? Yung pagtawag kay Aba at paghingi ng tulong kung ano yung ating mga concern. Talaga nandoon po yung kanyang habag, yung kanyang awa nandoon po lagi. So, hindi po tayo mag-atubili o maging hindi tayo mag-alanganin o kung ganon, kundi tawagin po natin siya, mga kapatid, at maniwala at maghingi po ng tulong mula sa kanya. So, ayan, magandang mga paliwanag kasi meron pang reference doon sa mga previous readings natin upang maintindihan natin ang greater context at kung bakit ganito yung mga nangyayari. Okay po, let's welcome somebody else. Yes, Brother Ron. Go ahead po, Brother Ron. Ano po yung mensahe para sa inyo dito? Yung pong meron po akong nadinig na verse sa Biblia, sa Holy Scripture, na turuan nyo ang inyong mga anak o gabayan nyo ang inyong mga anak. Dito po pala naka-apply yun, Brother Danny. Apa. Na ang sabi po dun sa talata is turuan ninyo ang inyong mga anak upang sila ay hindi humiwalay sa mabuting daan. Tama or po. sa Nasa Proverbs 22 verse 6 po 'yon. Asalyam 22 verse 6. Go ahead po. So yung po pala ang doon po pala ina-apply to doon sa Book of King 1 and 2. Kasi kung i-analyze po natin,
lahat po ng naging hari sa Yasrael, nakasunod sila sa una, Opo. bandang huli, humihiwalay na. Oh. Kumbaga para bang maano na po, nalilimutan na. Opo. Kasi nga, ang bilin dun sa kanilang mga ama o dun sa mga unang naging hari, na ituro nyo sa anak nyo ang mabuting diwa or basta mabuti po yung pong kalooban ni Aba Yahuwah. Hmm. Pag yun po hindi na ituro, nalilimutan po o kumbaga hindi po na ipasunod sa mga susunod na magiging hari ng Yisrael, ganun po ang nangyayari sa kanila. Kaya po yung ibang kaharian nagsisilbing parang latigo sa ano ng mga kaharian ng Yisrael. Pagka para pong kayo, tatay kayo, meron kayong sinturon. Okay? Pag yung anak ninyo nalimutan yung inyong bilin at inyong utos at iba ang ginawa, gumawa ng kalokohan, ay yung sinturon nyo, ihahataw nyo sa kanya or padadapain nyo siya. Parang ganun po ang ginagawa sa kaharian ng ng Yisrael. Pagka po meron sa kanilang isang matuwid na nananalangin, nakikinig po sa kanila si Aba Yahuwah, tinutulungan po sila. Kaya lang, meron po mga naging hari na talagang sadyang masasama sa una pa man. Opo. Kaya yun po ang bilin yung pong bilin na turuan nyo o gabayan ninyo ang inyong mga anak sa mabuting landas. So yung po palang application no, kasi po nabasa ko na rin po yung Book of Kings 1 and 2 before. Opo. Ang tanong ko po, bakit palaging ganun sila? Bakit sila palaging they fall under they always astray? Kumbaga para bang nangangalat sila palagi. Sa umpisa, kumbaga solid sila. Opo. They religiously follow yung kalooban ni Aba Yahuwah, pero pagdating po sa dulo or yung humahaba na yung pamamalakad ng isang hari sa kanila, nawawala na. Katulad po nga nung sinabi ninyo na merong isang impluwensya ng masama na may henerasyon na talagang sinusunod pa yon. Meron naman yung impluwensya ni Elisha na sumusunod. So yun yung mga mabubuti. So parang kumbaga binabalance po ni Aba Yahuwah. Pagka kayo sumobra na kayo dun sa pagiging suwail, eto na yung latigos nyo. Pupunta na po yung ibang kaharian sa kanila and they will going to be smitten or whatever, yung sasakupin sila, sisirain ng ano nila. Pero once na meron pong isa, dalawa o whatever na mabubuti or yung sumusunod po kay Aba Yahuwah, yung pangako po ni Aba Yahuwah hindi niya kinakalimutan. Natulungan ang bayan ng Israel no matter what. Yung kanyang pong awa is unmeasured. Wala pong sukat yung awa ni Aba Yahuwah. Kahit paulit-ulit ng yung inyong cycle sumunod, sumuway, yung pong mercy or yung awa ni Aba Yahuwah, pag po merong matuwid na ano ng Yisrael, nakikinig po siya, naaawa siya. Kaya lang po, kailangan nyo talagang sohituin. Di ba? Kumbaga, sabi nga po, pag ang anak mo hindi mo pinalo, hindi matututo. Pag hindi nyo inaplyan ng pamalo o ng rod, lalaki siyang pasaway, walang disiplina, walang ganon. So yun lang po ang naano ko dun sa na kumbaga in our times dapat maging tapat tayo sa pagsunod sa kanya hanggang tayo ay pagpahingahin niya. Kumbaga pagpapalain niya tayo, kasi po ang pagpapala hindi lang naman po sa material yan, di ba? Tama. Yung pong wala kayong sakit o gumaling kayo sa sakit, Opo. pagpapala na po yon. Kumbaga awa na po ni Aba Yahuwah yon. Pero pag bumalik na naman kayo sa inyong dating gawain na hindi niya kalooban,
baka makaramdam na naman kayo uli ng ano, baka ibalik niya uli kayo dun sa pagkakaroon nyo ng sakit para Opo. maalala nyo na naman siya. Hmm. So, ganun lang po. Hindi po, parang hindi siya nagpaparusa. He only reminds us na wag yan ang lakaran mo dahil mali yan. Kaya kanya pinaparusahan or kaya ina-applyan ng penalty or punishment. Pero kung nakakasunod ka naman po sa ano, sabi nga po, di ba, pahahabain ni Aba Yahuwah ang iyong buhay kung ikaw ay nananatili sa kanyang kalooban. Opo. Oh, yun lang po, Brad Danny. Wow. Ang sa akin po, ang bottom line is still obedience po. Hmm. Obedience. Not by your mouth, not by your act or doing, but by your heart. Oh. Dahil ang puso po natin si Aba Yahuwah lang nakakabasa or nakakaalam. Alam po ni Aba Yahuwah kung tayo nagsisinungaling o hindi. Opo. Kaya kung susunod po tayo, sumunod na po tayo nung ayon sa kalooban niya. Yes. Hindi po ayon sa kalooban ng ibang tao, kung sino pa man. Kay hari ka, presidente ka pa man. Kung mali kay Aba Yahuwah, hamon ng magalit sa akin yung presidente, hari, wag lang si Aba. Oh. Dito ba? Yun lang po. Yeah. Shalom po, Brother. Shalom. Shabbat shalom and shalom. Salamat po, Brother Ron, sa napakagandang explanation patungkol lalo na sa discipline po ng mga bata, ng mga children. Kailangan talaga ng discipline, mga kapatid, no? Batay sa na-highlight ni Brother Ron, Masalyam o Proverbs 22 verse 6. At dito niya nakikita yung application sa mga buhay ng mga hari, mga kapatid. So, ayan, no, malaking hamon sa atin ngayon kasi kung tanungin tayo, ilan sa atin dito na who are still into discipline? Diba? May verse po ng Proverbs na spare the rod, spoil the child, diba? Ibig sabihin, kapag hindi mo paluin, so we spoil the child. So when we spoil the child, magkakaroon ng katigasan na ng ulo hanggang sa lalakihan na talagang matigas at hindi sumusunod. So while it is young, according sa Tahliam 22 verse 6, while it is young, train up a child in the way he should go. Because when he is old, he will not depart from it. So malaking tulong yun na bilang pagpapatunay ng ating pagmamahal sa mga young generation. Okay? Lalo na yung ating immediate family. Nawa, mga kapatid, no? I-apply natin yon, mga kapatid. I-apply natin yon. So, yes, merong comment dito si Sister Lorraine na agree si Sister Lorraine sa naisabi na po o napaliwanag ni Brother Ron about sa obedience, no? Bring forth baraka, bring forth blessing. While disobedience bring forth curses. Yun po, nais ni idagdag ni Sister Lorraine yung point na yun, mga kapatid, doon sa naisabi na rin po ni Brother Ron. At mamaya, ipalawakin po natin yun, no? Palawakin pa po natin mamaya yan kasi yun talaga yung pinaka-topic natin mamaya. Curses of disobedience. So, yung kung bakit mahalaga itong obedience kasi kung hindi man, then kawawa, no? Kawawa tayo, kawawa yung ating mga anak na mag-suffer doon sa kung ano yung magiging resulta dahil lang nga sa kanilang o sa ating disobedience. So, kung ito man po ay mahalaga para sa mga bata, and sure enough, tayong mga matatanda, talagang mahalaga po ito, mga kapatid. Okay po, Yadaya Uwa, sa napakagandang sharing na yan at interaction na rin po with Sister Lorraine. Okay, anyone else? Brother Dan, Go ahead, Sister Bakar Aseo. sa mga nabanggit dito ngayon about responsibility of training a person, especially
a child by a parent, ganon, or whoever. Naisip ko lang, Brother Dan, yung case ni Yoas na lumaki siya sa training ni Yahuhada. Opo, yung high priest po. Oh, pero pagkawala ni Yahuhada, ayun, lumabas ang hindi naman siguro na-influence lang siya sa mga ng mga around him, mga rulers na living around him. Naisip ko na sa ang human being talaga, ang kanyang mga decision ay wala sa training or kung ano mang mga turo diyan kundi sa kanyang free will, free choice niya talaga na i-upbring mo man yan. Kung talagang ang choice niya that moment ay taliwa sa kanyang training, ay wala tayong magagawa. Kaya ang human being talaga, ang free will niya talaga ang pinapaaral. At kung maalala lang natin ang mga turo or ganon, na mas stronger ang mga pagtuturo kaysa free will natin, yun ang magmamatter. Kaya dapat ang gagawin natin, steadfast tayo sa mga katuruan, word ni Abayaoa, at huwag tayong padadala sa outward na mga influences. Yun lang po, Brother Dan. Yada Yahuwa. So, ayun marami talaga. Whether you like it or not, talagang lagi tayong nakakaharap sa mga kakaharap sa mga what's going on, yung mga totoo talaga ng mga realidad. So, dahil nga napalibutan tayo ng darkness, napalibutan tayo ng mga kasamaan, mga kapatid. At dagdag pa dyan, chances are yung ating mga decision making ay talagang mali. Talagang doon po na nadudugtong doon sa mga kasamaan at kamalian. So, yeah, apart from the Ruach HaKodesh, mga kapatid, talagang walang mangyari po. Yes, we recognize kailangan yung training, but apart from the anointing, the movement, o the hand of Abia working through the Ruach HaKodesh, kahit ano pang palo o kahit ano pang discipline na ating gagawin, wala pa rin mangyari, mga kapatid. So, that being said, hindi po yun sinasabi natin na hindi lang natin gawin yung ating responsibilidad doon sa pag-train ng mga young ones. Gawin pa rin natin ang ating responsibilidad. But huwag natin kalimutan na apart from the working, the power of the Ruach of Yahuwah, then wala talagang mangyari, mga kapatid. So, that being said, yes. ano man po yung mga changes, pagbabago o development na nakita natin sa bata, talagang all praises po, lahat ng papuri, pasalamat po kay Abia Yahuwah dahil yan po ang kanyang kilos. Yada Yahuwah po. Who else would like to share? Sister Lilieta, Sister Corazon, Brother Isakli, if you are not traveling po. Sister Diana, Brother Kevin, if you have something to add po or share, or anyone who would like to share. Sister Imelda man o sino man. Shalom, Brad. Shalom. Nasa Opo. biyahe ako, Brad. Okay lang po. Ako. Okay, ingat lang, ingat. Okay po. So, mga kapatid, yun po, narinig natin ang sagot ng ibang mga kapatiran natin. Let's welcome Brother Demetrio kung ready na po kayo dyan. So we can make use of the time. Let's hear po kang Brother Demetrio. Okay po. Bago wala pa man si Brother Demetrio, ang aking idagdag dito mga kapatid ayon sa ating mga na-share na, ito pong pinapagawa ni Aliasya na sinabihan niya po ito sino sinabihan niya dito? Si Yoas, no? Tama ba? Yoas? Sinabihan Yes niya. po.
Yes po. Yoas, so sabi niya, point the arrow to the east side, no? Yun ang kanyang instruction. Mm. And then pagkatapos, sabi na, shoot east window, open the east window, and as he opened it, Aliasha said, shoot. And he shot. Then he said, the arrow of deliverance of Yahuwah and the arrow of deliverance from Aram. For you shall smite Aram at Apek until it is finished. So, pinaliwanag ni Aliasya kung anong kahulugan noon. Okay? Yung arrow, yun pala ay ano po? According sa kanyang declaration, yun po ay arrow of deliverance. Okay? So, yun po ay isang symbol na merong deliverance na magmula kay Abba Yahuwah. Okay? Yun po ang ibig sabihin noon. Okay? Then verse 18, then he said, take the arrows, and he took them. And he said to the sovereign of Yasar-al, sabi niya, strike the ground. So, walang specific po na sinabi si Aliasya kung ilang beses. Ang sinabi lang po niya is strike the ground. Alam naman ni Yoas na yun ay deliverance o the arrow of deliverance mula kay Abba Yahuwah. So nawa dito nagkaroon na rin po siya ng initiative, kumbaga, no? Ito yung kulang kang Yoas. Wala po siyang initiative. Kasi alam mo naman na yun po pala ay arrow of deliverance mula kay Abba Yahuwah. So sana yung pag nagbigay na ng instruction si Aliasya, strike the ground, nagkaroon na sana yun ng, kumbaga, nagkaroon na po yun ng isang malaking mensahe yun. Okay, strike ko ang ground. Okay, kasi ito po pala ay arrow of deliverance, mga kapatid. Pero tingnan mo, ilang beses lang po niya na strike ang ground. Diba? Struck 3 times and stop. Okay? And the man of Aluwayam was wroth with him and said, you should have smitten 5 or 6 times. Then you would have smitten Aram till its utter destruction. But now you shall smite Aram only 3 times. So ano yung makikita nyo dito, mga kapatid? Merong certain element, mga kapatid, no, na kung alam mo yun ay word mula kay Abba. So ano yung dapat din po sana na mangyari on our part? Alam mo na yun ay word mula kay Abba. Arrow of deliverance. Tapos sabi ni Aliasya, struck the ground. So ano yung kulang dito kay Yoas, mga kapatid? Brother Dan, Papa. full faith sana, full belief. Oh. Ito, lack of belief siya Tama. At saka half-hearted siya na totoo ba itong deliverance na pinagsasabi ni Aliasya na ganun. Para sa kanya yung mga instruction ay pangbata or ano ba? Paglalaro lang ng ganun na wala siyang insight na tutuhanin or nawala sa isip niya na men of Yahuwah man sana to si Aliasya pero wala na siya na distracted siguro talaga siya na hindi niya dinibdib yung natotoo na maging victorious siya over the Syrians about this. Yun lang po. Tama. So, I agree with Sister Bakar Asiao. Ang kulang talaga niya ay yung kanyang strong, ang kanyang malakas, matindi na pananampalataya at paniniwala. Yun ang kulang niya, mga kapatid. So, dahil doon, kunti lang ang kanyang pananampalataya, kunti lang ang kanyang paniniwala. So, yun na nga, no? Ano yung resulta?
naging 3 times lang po niya na struck ang ground. So kaya nagalit po ito si Alyasya. At bakit siya nagalit? Kasi sabi niya, you should have struck 5 or 6 times, mga kapatid. So, yun po, malaking lesson po yun kung saan nandoon na sana yung pagkakataon. Okay po? Yung opportunity, yung daan, yung pintuan, binuksan na po ni Aba Yahuwah para kay Yoas upang talagang completely ma-eradicate o manaig siya against dito kay Aram, mga kapatid, no? So ayan, no? Nangyari dahil hindi naman ganoon ang kanyang katindi, ang kanyang paniwala. So yun, no? You will only, sabi ni Alyasya, you shall smite Aram only 3 times. So ano ibig sabihin nito? Okay? So yun, no? Na-miss ang opportunity. Nasayang po yung pagkakataon na nandoon na sana yung word ni Aba Yahuwah, but yung kanyang pag-apply, yung kanyang pag-take sa word ay hindi serious, mga kapatid. So yun, no? Malaking lesson po yun para sa ating lahat. Anyone else would like to add? Yes, go ahead, Bakar. Sister Bakar, Asaya. Kaya ang ano ko, when Yahuwah invites us to make something or to do something by belief, we must receive it boldly with initiative talaga and with full belief. Huwag nating pagdudahan na yun ang gusto ni Aba Yahuwah na gagawin natin. Opo. So, ayan, mga kapatid, no? Malaking malaking hamon ito sa aking journey ngayon, mga kapatid, no? Kasi yes po, naisip ko po rin, Brother Dan, sa malaking hamon ito kasi kanina hindi ako nakapagdalo sa meeting ni Sister Janet doon sa engineer na siyang magpatayo po ng kay Engineer Manalo. Hindi kami nag-meet kasi Shabbat nga, no? Di ako pumunta. And Sister Janet went. At pinag-usapan yon kung sino yung maging presidente po sa foundation. Okay? Kasi ang posisyon na nalagay ko doon sa akin ay isang isang chaplain lang po. Yun lang ang position ko doon. But ito si Sir, okay, ayaw niya na maging chairman. Ayaw niya na maging president. So sabi niya, hindi na kami. Kayo na kung sino pong ilalagay niyo diyan na magiging chairman o magiging president. So, yun po mga kapatid, no? Isang hamon ito which is very applicable dito ngayon sa ating pinag-usapan, no? How big is my belief na may kakayahan si Aba na gagamitin ako. Opo, gagamitin ako para sa malaking gawain. How big is my belief, mga kapatid? So, this is a very good application po na dapat hindi lang 3 times. Mga kapatid, no? Hindi lang pala 3 times, no? Dapat 5 or 6 times. Dapat bigger or dapat unlimited times, Brother Dan. Yun na nga. So, at connected din po doon sa napag-usapan natin sa Torah, napag-usapan natin sa nakaraan na kapag tayo ay mag-obey, ano pong sinabi doon? You will not become the tail, but you will become ano po? Diba? Head. Opo, yun. Hindi tayo maging tail, but we will become head. So, mga kapatid, kakatandig balahibo po itong mga nangyayari dito ngayon. So, ang kanyang kalooban na po, kung yan ang kanyang kalooban, then, yes, po. So be it po, mga kapatid. Praises kay Aba sa napagandang discussion na ito at very relevant din po sa aking journey.
At nawa, gano'n din po, mga kapatid, sa inyo din po, maging relevant ito. Kahit ibang angle man, ibang kwento man, but maging relevant din po sa ating journey. Kung Akan. nasaan tayo ngayon. Kayong mga manonood sa Republish, no, this is a very big lesson po. Kung tayo man ay hinipo ni Aba at meron siyang ipapagawa sa atin, don't settle for less, mga kapatid. Don't settle for less. Akan. But settle for more. Kung ano yung binigay ni Aba na opportunity. Yun po, mga kapatid, ang great lesson dito sa kwento dito. So, all esteem and praises kay Aba Yahuwah. Let's welcome more. Sino pang nais magdagdag? Si Sister Lilieta Ma or Sister Corazon, Sister Imelda or Brother Dimitrio, if you're ready. Yes, Brother Ron, you wanna add something po? Regarding po doon sa sinabi nyo kanina, Opo. yung pong opportunity. Opo. If you were to ask me, Brad Danny, para pong yung pong sinabing opportunity ni Elisha kay Yoas, Opo. para pong ina-apply po sa inyo yun. Kasi narinig ko parang nag-decline po kayo sa pagiging presidente, whatever higher position that may be available for you to have. Okay? Opo. Tama po kayo sa sinabi nyo na kung meron mang ino-open si Aba Yahuwah, huwag po nating limitahan ang sarili natin. Tama. Opo. Di ba nga po nung huli nating nagano na He will lead you to many. And how can you be many kung yung pong pinakamababa ang puposisyonan nyo or yung okupahan nyo? Yung pong opportunity inopen sa inyo freely. So hindi nyo po dinidemand yun. But it was being offered to you. Ibig sabihin, I mean is, para bang dapat po inisip natin na ito binibigay na ni Aba Yahuwah to. I should ano ba tawag po sa English? Dapat sumagot na po tayo ayon sa kagustuhan ni Aba Yahuwah. Opo, brother. Kumbaga, Brad Danny, kung ino-offer sa inyo yung presidency or chairman ng ano, Opo. excuse me po, kung ako po tatanungin nyo, tatanggapin ko po yun. Why? Dahil po, mapapaano nyo yung ano, ang magiging ano no, yung sistema po, yung itinuturo sa atin ni Aba Yahuwah. Mapapa-implement nyo po yung mga magagandang bagay dun sa institusyon na itinatayo ngayon. Kung kayo po yung nasa ulo at hindi kayo yung nasa buntot. Tama. Kasi po ganito po, kung ang napunta po sa ulo medyo pasaway at kayo ang nasa buntot, malamang aalis na kayo doon dahil magkakontrahan kayo. Tama po. Tama po, di ba? Dapat kayo po ang nasa ulo. Pagka kayo nandun sa head, definitely ang i-implement niyo yung mabubuti. Opo. That is the biggest opportunity that you are trying to evade right now. Parang ganun po. Para bang yung message niya Aba Yahuwah, I will lead you to many. Very timely po. Kaya lang nire-resist no, Brad Danny. Opo. Dapat to, huwag nating i-resist. Opo. Yun lang po sa akin. Yeah. If I were you, accept the challenge. Praises po. Praises po kay Aba Yahuwah sa mensahe na yan. Mga confirmation po yun, Brother Ron. At dito ngayon sa na-highlight na rin po ni Sister Bakar Sayaw. Very, very ano po. Very, very encouraging po itong mga mensahe nito. Katatindig balahibo po mga kapatid. Kung if you are on my shoes on my part, no? Yun po ang pinag-usapan namin kanila ni Brother Dimitrio. So, praises and esteem kay Aba Yahuwah, mga kapatid, sa mga opportunity na binigay. Opo, who will be the next one? Daniel, we are on chapter 13 po sa pangalawang Malakiam o Hari. Anyone else? Sister Diana? Okay, nandito po si Sister Cheryl. Nasa pangalawang Malakiam, chapter 13 po tayo. Sister, nasa sharing time na po tayo ngayon. Okay, let's welcome some more. Sino pa yung nais na mag-share?
Baka ready na po si Brother Demetrio. Let's hear from him. Hindi ka namin marinig, Brother Demetrio. Okay, so hindi pa ready. Who would like to share some more? Or who would like? Yes, Brother Demetrio, go ahead po. Marinig? Opo, marinig kayo. Habang naminaw ko sa inyong discussion, wala na ko kaya ang mga na-share ang na-share nimo, na-share na ang i-share unta nako ang na-share nimo. Aha. So ang ako na lang ako na lang ni siyang isamari. Okay po. Gikan sa ato ang tanan nga naghatag og mga pagtulunan. Kani manggong gikan sa Genesis up to Malakay, minor prophet, major prophet. So nagisgot ni siya mahitungod sa mga tama nga gibuhat ug sayop nga gibuhat. So kung ato ning gisamari, ako ning gisamari kaniadto, so mo nang moingon ko nga duha ra gyud ang nasa scripture, ang tama ug ang mali. Ug kung dili ta magbasa, dili ta magtuon, so wala gyud tay makuha nga mga pagtulunan. Kung asa ni ini ang gusto ni Aba Yahuwah. So klaro kayo sa ato nga sa hari nga natun-an nato gikan pa kay Dahod hangtod sa mga hari karon nga gitun-an nato ang mga mali wala gyud na siya gikaymot-an ni Aba Yahuwah. O wala gyud favor nga gihatag niya ni anak kanila. Kung atong gitun-an nato asa man ang gitagaan ni Aba Yahuwah og pabor kadtong naghimo gyud og maayo og nagsunod sa iyahang kuman ug wala mulapas. So kung atong makita ang sayop ni sa usa ka hari nga gipili unta siya aron mahimong success sa Israel nga hari, pero wala siya 100% nga pagtuo kay Aba Yahuwah. Kaya wala niya mahimo ang gusto ni Aba Yahuwah nga himuon niya. So inungdan nga wala mahimo si Aba Yahuwah sa iyang kinabuhi kay wala niya gihatagan og bili ang gisulti ni Eliseo ngadto sa iya. So kung sa atong panahon karon para makaikyas ta gikan sa curse o gikan sa kanang kasuko ni Aba Yahuwah. Tama man to ganina ang giingon sa atong mga igsoon o gisigundahan sa nagkalain-lain nga mga nasabtan nga kung ibase nato diha sa Deuteronomy chapter 6, 1-6 nga kinahanglan gyud ang kasuguan ni Aba Yahuwah maitudlo gyud kini ngadto sa mga henerasyon o mga kabataan kay paglikay sa curse o paglikay sa tunglo sa umabot. Pero pagtuon ako ang uban nagtudlo, ang uban wala. So sa atong journey karon, sa atong panahon karon, responsibilidad jud nato nga amahan o lolo nga mutudlo sa kabataan sa iyang kasuguan aron dili makers ang atong sunod nga mga henerasyon. O itudlo pod nato sa ila nga dili ta magma-impluwensya sa mga butang nining kalibutan. Sama sa hari kaganina nga atong gisgotan. Gikan sa iyang pagkabata, gitudloan siya sa maayo. Pero namatay ang nag-atiman sa iya, na-influensya siya sa mga butang nga dili maayo. So sabay na siya diha sa
pag-edukar sa atong mga kabataan aron dili sila aron maputol ang tunglo o ang curse. Kay mo man ang question sa una sa kuha, maputol ba ang curse? Maputol ba ang tunglo? Maputol 100%. Kung musunod ta sa iyang kasuguan, kabalauran, ug lagda ug kasabutan, ug magkinabuhi ta nga matarong uyon sa kabubuton sa atong amahan nga mao si Yahuwah. Pero kung dili nato na sa sundon, dili ta mag-expect. Kay naagid na siya care, naagid na siya may tabo nga dili maayo. So, klaro kayo sa tuwa, ang gipangtun-an nato sa dugay-dugay na nga pagtuon nga daghan ta og nakita o daghan tag natun-an nga mga maayo nga angay natong sundon. Nga ang daotan nga gibuhat sa mga hari dili nato to sundon. Kay hulagway to sa tuwa karon nga dili maayo kay nakita og nabasa nato nga dili maayo ang resulta. Kay una si Abba Yahuwah wala gid mahimot silang kinabuhi. Pero dunay mga hari nga naghimo sila og mga maayo ug maayo ang resulta. Ug mao na siya ang atong sundon. Kay mao na siya ang makaayo kanato ug makapahimaya ug makapasidungog sa pangalan ni Abba Yahuwah. So ang pangutana, kita karon isa ba ta nga pinili ni Abba Yahuwah? Isa ba ka nga sama batan niya atong hari nga gisultihan ni Eliseo nga mao ni siya ang imong buhaton? So mingon ko, mga pinili ta ni Abba Yahuwah gikan sa nagkalain-lain nga sistema. So responsibilidad nato nga musunod kung unsa ang gusto ni Abba Yahuwah. Nga kining mo mga pagtulunan dili ta moingon nga para na sa uban. Kini nga pagtulunan para gyud kanimo kanako nga diin nagtuo nining adlaw. Kay nastuo ko nga dunay plano si Abba Yahuwah kanimo kanako aron matuman ang iyang gusto nga may tabo samtang naapay panahon. Mo man nga dapat nato nga pamalandungan o dili lamang kutob ta nadunggan nato kay usahay mayor tas paminaw, mayor ta mingon nga maayo pero wala tay gibuhat. O kinanglan atong nadungog, atong dawaton ug atong buhaton. Kay mao ni siya ang gusto ni Abba Yahuwah sa atong panahon karon. So, mao lang na siya ang akong ikasulti. Although, ang tanan na gidadungog na ko nga sulti gikan sa inyo So, nalipay ko diya kay Abba Yahuwah. Tungod kay doon na mo'y nasabtan o doon na mo'y nadungog o ayop nga kining mao mga pagtulunan ato kini siyang hatagan o panahon nga ato. Dili lamang si Brother Danny ang mo dawat ani, dili lamang siya ang pinili, hunahunahon nato, itang tanan nga mga Yahuwah believer, gipili ni Yahuwah, gikuha tagikan sa sayop o gibalhin sa tama nga pagtulunan aron gamiton ta niya para sa iyang buluhaton o para sa kaymayaan niya. Mao lang na siya ang akong nakasulti. Yada Yahuwah. So mga kapatid, in short po, Yada Yahuwah. In short po, maraming mga bagay na ating natutunan na po rito. Nawa maging seryoso tayo sa pagkilala at pag-unawa kung ano yung tama, yun ang ating sundin. Hindi lang po dito sa ating magandang discussion but sa na-highlight ni Brother Demetrio, ganoon din po sa araw-araw nating pamumuhay. Yun po ang pinakamahalaga, mga kapatid. So, yun po ay short summary doon sa kanyang napaliwanag na talagang dalawa lang po ang mga bagay, yung tama at hindi tama. So, ayun, na-highlight na at sa ating journey, sa family man o sa trabaho man o saan man tayo, lagi nating bigyan ng priority. Kung ano yung tama, kung ano yung wasto,
Ano yung utos at papagawa ni Abi Yahuwah, yun po ang ating bigyan po ng priority. Yada Yahuwah po sa sharing given and taken place sa pamamagitan po ni Brother Dimitrio. Okay, meron pa bang isa, magdagdag o dalawa? Kindly unmute lang po and then share kung ano po. Opo, Brother Ron, you wanna add something? Go ahead po. Brother Danny, Po. follow up ko lang po dun sa nabanggit ko tungkol sa inyo, dun sa ano nyo, dun po sa napag-usapan tungkol sa Davao. Davao Opo, po ba opo. yun? Opo. Opo. Ito nabuklat ko lang po sa Genesis, very short, chapter 12. Opo. And ang nakalagay po doon, and Yahuwah said to Abram, go yourself out of your land, from your relatives and from your father's house, to a land which I show you. Opo. And I shall make you a great nation and barak you, and make your name great, and you shall be a barak. Parang di ba po, baraka is a blessing po, parang ganon. Opo, opo. Blessing. So, in relation po dun sa inyong opportunity yon, na kumbaga parang hinihiwalay kayo sa inyong o kung saan man kayo nandun ngayon para po maipaano niyo yung kanyang kalooban. Tama po. I-propagate po natin. Kumbaga parang you have to go out so that we will from go the comfort zone. Opo. Opo. Go out Yung from pong, comfort zone. Parang kumbaga inuutusan po kayo ni Abba Yahuwah na to go Opo. there. And regarding po doon sa position, dapat kayo head. Opo. Para yung mabubuting gawain at mabubuting diwa, yun po ang mapasunod nyo doon sa institusyon. Kan. Kasi po, baka po ang maging ulo doon ay may sungay. At kayo yung nasa buntot. Kayo yung kokontrolin niya. Di ba? Parang in reality lang po. Tama. Kung kayo yung nasa head, kayo yung masusunod dahil kayo yung binigyan ng authority. Opo. And because you are obedient to Abba Yahuwah, yun din po ang gagawin nyo doon sa institusyon. Opo. Ipapasunod nyo yung mabuting kalooban ni Abba Yahuwah. And that would be, kumbaga, a manifestation of His will o yung kalooban ni Abba Yahuwah para po tayo yung mangalat or dumami. Tama po ba yung mangalat? Para tama po tayo dumami. Yun lang po, Brother Danny. Yada Yahuwah po, Brother Ron. At magandang confirmation din po yung Brasyat 12. Actually, I'm really from Davao. Okay po. But since dumating ako sa Cebu 1986, naging ano ko na rin po, kapatid. Parang naging comfort zone ko na rin yung Cebu. Kasi I've been there no since 1986 po. So kayo na lang po magbilang ilang taon na ako diyan. So that has been my comfort zone, and perhaps it's about time na Abba Yahuwah is telling me na come out from your comfort zone and go to the land, go to the place. Mayroon akong ipapagawa sa inyo. So Yada Yahuwah po sa magandang mga insights na ito, very relevant po sa aking journey. But kayong mga manonood sa Republis, maaaring iba po ang inyong mga pinagdaanan. But nawa makakaroon po kayo ng mga insights at pwede rin po ninyong ma-apply kung saan po kayo ngayon. Go ahead po, Sister Corazon. You wanna add something po? Ang lesson learned ko dito isa ay yung lack of faith ni Yoash. Yun ang ano siya na ay his half-heartedness is mighty the ground 3 times only because he acted in according to his faith. Therefore, let's keep on shooting to attain our faith too, especially when the battle is against us. Opo. Yun lang po. Yes, Yada. Our action should be in accordance with our faith. Opo, Yada Yahuwah po sa napakagandang insight. Dagdag ni Sister Corazon, is really a test of our belief, no?
a test of our belief po. So, kung malaki po yung ating belief, then, ayun, no, lalabas din po yun sa ating reaction, mga kapatid, sa ano yung ipapagawa ni Abba Yahuwah sa atin. So, ayan po, praises kay Abba sa napakagandang mga paliwanag. Nawa sa ating journey, mga kapatid, na makakaroon po tayo ng way to a way to see how these things, mga kapatid, ay ma-apply po natin. So, yan po ang aking panalangin na kayong mga manunood ni sa Republish. At tayo rito, we are 13 here lahat, mga kapatid. Tayo ay mga dumaan tayo sa mga iba't ibang mga hamon. Nawa, itong word na ito ay magkakaroon po ng space doon sa ating puso. At yan po ay magresulta po doon sa ating bagong buhay at bagong ugali, bagong pananaw, kung ano man po saan tayo ngayon sa ating journey. Yadayawa po. Meron po bang isang magdagdag? Someone else would like to add? Sister Cheryl? Sister... yes. Yes po. Brother Dan, nasa labas po ako, pero okay po. Tahipan, short lang. Apa. Yung binasa ko itong chapter na ito, yung nakuha ko doon, yung every king has sat on the throne. Ay, naging kagaya, iginaya sila kay Jeroboam. Tama. Mas sinners pa. Kumbaga naging worst pa. In this life now, kung hindi tayo, kasi di po ba, we walk on the trail from where we came from. Ngayon, kung walang kahit isa, let's say in the family, na mag-iiba ng daan. At pupunta dun sa tama. Kasi as generations come, alam naman po natin, the generation now is worse than before. Tama po. Ito yung sinasabi ni Abba na dapat hindi tayo mag-walk on the trail. Dapat maiba tayo. Kasi when the teaching of Moses was cut off and misaligned, di po ba iniba nila? Kasi 40 years in wilderness. So yung mga new generations na kaya naputol na iba. Dahil Jesus na pumasok. And it is happening now. Na kung i-allow natin itong new generations na ito, we will be worsened. Kaya it is not only Abba Yahuwah. It is striving for us to learn, to seek more, to be obedient, to be knowledgeable for His Torah. Kasi kung mapapansin natin, di po ba, yung when the king becomes worse, Abba Yahuwah come down. Tama. Yeah. And this generation is very worst. Kaya Abba Yahuwah come down. Ngayon, the name of Abba is scattered. Tama. The name of Abba become known. Kaya we have to be separated from the trail. Parang narinig ko po kanina yung generations. And we have to stand firm. Kasi matatalo tayo kapag hindi tayo naging stand firm.
Opo. And I want to share na meron po kasi ako sa dati kong ina-attenan. Meron akong ka-close doon. I don't know. Marami pong kapatiran, but Opo. there is some na close sa puso ko. At one of them, I shared. So, wala namang mawawala kung hindi ko naman sinasabi na umalis ka dyan. Opo. Ang sinasabi ko sa'yo, seek the truth and learn the truth. Opo. Hindi ko sinasabi sa'yo na makinig ka sa akin. But you have to listen to Abba Yahuwah. Not to me, to Abba Yahuwah. Kasi hindi po ba tayo nagtataka, sabi ko sa kanya, na para lang tayong alon na it-toast. Di po ba? Pag pag itinapon sa dalampasigan, babalik, and it goes and goes and goes again, the same. The same. Tama. Yung problema natin maliit, problemang malaki, but it's still the same. And Abba Yahuwah is calling you. Sabi ko sa kanya. And I don't know, kasi out of 6 of them, sa kanya ko nasabi yun. At sabi ko, you know, yun yung sinasabi ng puso ko. Nasa iyo yun. Sabi ko sa kanya, please read Jasher. Because in the book of Jasher, it was excluded, but you will learn something. And you will learn more. Tama. Hindi pa rin po yung isinasagot niya sa akin. At I just continue sharing. And we end up, sabi niya, okay. Wow. Yeah, so, masaya po ako doon. Yes. What I am trying to say here is, even we are frustrated, as share natin, don't be frustrated. Just go on. Continue lang. We don't walk with the trail. We will separate ourselves from the trail. Kasi yun ang gusto ko. Alam po, Brother Dan. Yada Yahuwah. So, na-highlight po no, ni Sister Cheryl, no, we don't walk on the trail, no, but we have to be separated. Kumbaga, tayo ay talaga made apart, no? We are made apart for Abba Yahuwah. So, we don't follow the crowd, mga kapatid, no? We don't follow the crowd. We follow Abba Yahuwah, mga kapatid. So, maraming mga lesson. Wow, napakagandang lesson po 'yon na highlight ni Sister Cheryl. Looking at on the other side, mga kapatid. Applying sa ating generation ngayon, kung saan marami tayong pwedeng mapagtuunan, mga kapatid. We can focus something kung ano yung nais ni Abba sa ating generation ngayon na dapat natin tutukan, mga kapatid. Okay po. Sister Corazon, you wanna add something pa? Or no. Wala na po? Hello, Brad. Wala po. Okay po, wala po. Okay. Anyone else? Meron pa ba? Kung meron pa? Sister Imelda? O Sister Lilieta? Or sino po? Sister Diana? Okay po. Kung wala na, let's end saying na mga kapatid, kayong mga manonood sa Republish, talagang mahalaga po na kailangan nating makilala si Abba. Okay po, ito po yung 4 na mga titik mula tayo dito sa kanan. Yaha-u-ha. Ito po yung nakasulat talaga sa Holy Scripture. Na itong mga letter na ito, kapag bigkasin po natin yan, ito ay ya, and then u, and then Yahuwah. Yahuwah, mga kapatid.
Yan po ang pangalan ni Aba. At ganun din po ang pangalan ni Yahusha. First three letter, Yaha-U. First three letters po mga kapatid. Nandyan din po sa pangalan ni Yahusha. And then W, parang W but SH sounds. And then letter A, mga kapatid, no? Letter A ito. But yan po ay bigkasin po natin as Yahusha. So Yahusha po ang ating Messiah na kung saan pinakilala at pinadala ni Abi Yahuwah at sa kanyang kamatayan sa kahoy, siya po ay naging ating tagapagligtas. So that being said, mga kapatid, kung ano man po yung ating mga lessons dito sa ating Torah ngayon, nawa the Rook of Yahuwah will find a place sa ating puso at isipan itong mga katuruan nito. And all esteem and praises kay Abba Yahuwah. Yada Yahuwah po.